So yan, so magandang araw mga kababayan, and this is Tibayan PH. And ngayong araw mga kababayan, may good news po akong gustong i-share sa inyo. Syempre para sa kaalaman ng ating mga kababayan, namahagi po ulit si President Bongbong Marcos. Katuwang niya po si First Lady Lisa Marcos ng mobile clinics dito sa 28 provinces, dito sa may Region 9 to 13, and then sa may BARM po, no? So alam naman natin na nag-start po itong pamamahagi or turnover ng bagong Pilipinas mobile clinics nung ano pa po, June. Kung matatandaan niyo mga kababayan na i-content po natin to na si First Lady yung nangunang mamahagi nitong mobile clinics, no? Syempre tulong para sa bawat probinsya dito sa ating bansa. So hindi lang naman pag sinabing clinic, mobile clinic as is na yun, no? May mga kagamitan po na iisa-isahin po natin mamaya. So yun mga kababayan, bali ang pangunahing objective nitong mobile clinics na to is provide yung essential medical equipment. Sabi ko nga, hindi lang yung pinaka parang bus, may mga kagamitan po na magagamit ng ating mga kababayan na nakapaloob po dito sa mobile bus na ito, no? So kumbaga, imbis na sila dadayo pa sa mga city, napakalaking tulong ng mobile clinics kasi sila na nga po yung kumbaga sila na yung makakapunta. Hindi na kailangan ng problema ng ating mga kababayan dahil nga sa tulong ng mobile clinics, yung mga kinakailangan nila andun na po, no? Hindi na nila kailangan pang mag-travel or bumiyahe ng napakatagal para magpa-check up dahil nga itong mobile clinics nilalapit na katulad lang po nung Love for All na proyekto po ni First Lady, no, na nilalapit na po yung tulong, yung programa para sa ating mga kababayan na hindi na sila mamomroblema gumastos ng pamamasahe, yung oras, kasi nga pamahalaan na po yung lalapit para pagsilbihan po ang ating mga kababayan. So, syempre, dahil dito sa mobile clinics na to, kasi nga may mga area na kumbaga wala talagang kakayahan, no, na mag-provide ng magandang medical para yung healthcare, kumbaga, para sa ating mga kababayan, yung mga liblib na lugar, no. So, sa tulungan nito, mas madadiagnose, yung early diagnosis po, no, and mamamanage yung health condition, kasi nga may mga equipment na siyang kasama. And also, it will improve health outcome and reduce health disparities. Ayan. It will also strengthen local health system and increase healthcare capacity. Total of 28 vehicles po yung i-turn over sa mga probinsya dito sa may Mindanao. And eto mga kababayan, isa-isahin natin ha, kasi may mga nagtataka kung matatandaan nyo po na ibalita. Kahapon po ata ito yung about sa budget hearing. So, yung regarding dyan sa budget hearing na yan, pinagko-compare kasi nila yung OBP tsaka yung Office of the President. So, sa OBP kasi, ano lang ba yung sakop ng OBP? Yung sa Office of the President, ano ba yung sakop ng Office of the President? Di ba napakalawak ng sakop ng opisina ng ating mahal na Pangulo? So, yun yung purpose. Kaya po nung mga previous content natin, kahit yung mga farm machineries and equipment, yung mga pataba, yung mga kung ano-anong pinapamahagi po ng ating mahal na Pangulo, iniisa-isa natin yung presyo para naman itong mga tamad nating kababayan na mga kritiko ng Pangulo, sila na po yung mag-compute, no? Kung magkano ba yung naitutulong or magkano ba yung mga equipment. Kasi baka isipin nila, putyo-putyo lang, magkano lang. So, yung purpose po ng binabanggit namin, yung mga presyo ng mga kagamitan, ng mga binibigay ni President is, syempre, yung budget kasi ng Presidente, dun kinukuha yun. Di ba, hindi naman yun yung isang snap mo lang, andyan na yung budget, isang snap mo lang, andyan na yung mga equipments. Di ba? Hindi po yan libre, no? May value po or may amount po yung mga kagamitan na yan na panigurado at alam naman natin na makakatulong talaga sa ating mga kababayan. So ito nga po,
Bali yung cost po ng equipments, no, is 830 million and 10 million per vehicle. So, bali yung 830 million, yun na po yung iti-turn over na 28 vehicles. So, ayan, yung each vehicle po is 10 million. So, ayan, syempre sabi ko nga kanina na hindi lang yung pinaka-bus yung ipo-provide, may mga kagamitan na pong kasama. So, ito nga pong mga vehicles na to is already equipped with portable x-ray, ayan, ultrasound, laboratory area, telemedicine kit, generator set, air conditioning complete vehicle airbags. Ayan. Also, service included is patient consultation. So, meron din pong chest x-ray, electrocardiogram, ayan, laboratory services, complete blood count, platelet count, glucose, lipid profile, fecalysis, urinalysis, creatinine, uric acid, and blood urea nitrogen. So, ayan po yung mga equipments na kasama dito sa may Bagong Pilipinas Mobile Clinics, no? So, ano-ano nga po yung mga lugar or mga probinsya dito sa ating bansa na napamahagian or nabigyan na po ng Bagong Pilipinas Mobile Clinics. So, dito sa may Luzon, bali, ayan, dito po sa may National Capital Region, ayan, meron pong isa sa 5 provinces, Mimaropa, ayan, Marinduque, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan, Romblon. Ayan, ipaskil ko na lang po dyan, no? So, ito po yung mga provinces na meron ng Bagong Pilipinas Mobile Clinics. Ayan po. Post nyo na lang. And then, dito naman po sa Visayas. And sa Mindanao. So, yan mga kababayan, nakita nyo naman po na ito na po yung mga ilan sa mga probinsya. Actually, marami na na napamahagian na po ng mobile clinics or yung mobile bus, no, na makakatulong po para ma-diagnose agad yung or malaman kagad, ma-diagnose po kagad, and syempre, ma-manage yung health condition ng ating mga pasyente. Sabi ko nga, itong mga mobile clinics, kahit yung PTVs na pinamahagi ni PBBM na sponsored ng PCSO, napakalaking tulong po sa ating mga local governments, lalo na po dun sa mga areas na sobrang liblib na sila mismo, ating mga kababayan mismo, nahihirapan kasi hindi kumpleto gamit. Siyempre, pag hindi kumpleto gamit, magta-travel pa sila papuntang city, 'di ba? So, hindi na po nila kailangan problema dahil nga ang pamahalaan na po ang lalapit para po magbigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. So, yan mga kababayan, good news po yan, no? And sa mga nagtatanong, baka may mag-comment naman na hindi related dito sa topic natin. Yung regarding dun sa budget hearing or yung OVP budget tsaka yung Office of the President na budget, libre po ang Google. Pwede nyo pong i-search kesa yung nagrarant kayo na wala naman pala kayong alam. 'Di ba? Mahilig lang, nagko-compare lang kayo pero in reality, wala kayong alam, hindi kayo nagre-research. No, lack of knowledge. So, yun lang mga kababayan, and sana po i-share niyo yung video na ito para mas maraming mga kababayan natin ang makapanood ng mga nagagawa ng ating mahal na Pangulo. So, yun lamang po, and maraming salamat po sa inyo lahat.